Kabanata 4, sa pagpapatuloy. Sa loob ng silid ng pagsusulit ni Adrian, buong puwersang nilalabanan niya ang mga sundalong tanso habang nagmamalaki, napatay ko na ang higit sa 100 sa kanila. Kahit anong gawin ni Pluto, hindi niya ako aabutan. Ngunit hindi niya alam na malapit na siyang mabigla. Balik tayo sa pagsusuri ng talento. 2 taon na ang nakalipas. Noong inanunsyo na si Adrian ay may 77 na puntos ng talento, nagkagulo ang lahat. Alam ko na, ang 77 puntos ay siguradong A-rank. Napakagaling talaga ni Adrian. Sigaw ng mga kaklase, ang iba ay naiinggit pa at sinabing, ako ay 49 lang. Adrian, tulungan mo ako. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang mabigkas ang susunod na resulta, Pluto, 200 na puntos ng talento. Nanlaki ang mga mata ng lahat. 200. Ibig sabihin nito, siya ang nasa pinakamataas na ranggo sa buong bansa. Sinabi pa ng guro, totoo, napakataas ng talento ni Pluto. Ngunit bilang mga piling estudyante, dapat ninyong sabayan ang kanyang bilis. Hindi makapaniwala at nagalit si Adrian, sabayan siya. Ako ang pangalawang tagapagmana ng pamilyang Blackwood, isa sa 3 pinakamakapangyarihang angkan sa lungsod ng Aurora. Tanging ang kapatid ko lang ang nakalampas sa akin noon. Hindi makapaniwala at puno ng galit na sigaw ni Adrian, ngayon ba ay kailangan kong sabayan ang isang mahirap na ulila? Hinding-hindi mangyayari yan. Sa galit, binasag niya ang sahig ng silid ng pagsusulit habang sinasabing, ang aking klase ng Berserker Knight ay madaling madudurog ang isang kahabag-habag na Necromancer. Dudurugin kita Pluto, maghanda kang magmakaawa sa harap ng buong paaralan. Sa ngayon, nakakuha na siya ng 15 puntos. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng laban. Sa isang iglap, napuno ng mahika ang paligid, lumabas ang bilang ni Pluto, 79 na puntos. Mas mabilis pa sa kidlat, tinaboy ng hukbo ng mga kalansay ni Pluto ang mga kalaban. Pinagpira-piraso nila ang mga sandata at baluti ng mga sundalo, hanggang sa maging mga labi na lamang ang natira sa sahig. Nakatayo sa gitna ng kaguluhan si Pluto, hawak ang kanyang palakol na kumikinang ng asul na liwanag, habang patuloy pa ring dumarami ang kanyang mga sundalo at tumataas ang kanyang iskor. Biglang umabot ang iskor ni Pluto sa 100 puntos. Ngunit hindi siya nagdiwang, sa halip ay napansin niya ang pagkawala ng kanyang mga sundalo. Nagsimula ako sa 30 sundalo, ngayon ay 16 na lang ang natitira. Mukhang kapag napakalaki ng dami ng kalaban, hindi maiiwasan ang pagkawala ng mga kasama. Hindi siya pwedeng magpahinga, kailangan ko pang magtawag ng mas marami. Basta sandali, dadagsa na naman ang mga sundalong tanso. Ngunit bigla siyang nabahala, kalahati na lang ang natitirang MP ko, 44/85. Bakit biglang dumami ng husto ang dumarating na kalaban? Ganito rin ba ang nararanasan ng iba? Sa labas ng silid, hindi makapaniwala ang mga tagamasid, 100. Ang dating record ay 77 lang. At kalahati pa lang tayo sa pagsusulit. Necromancer lang naman siya na C-rank, paano nagawa ito? Lalo pang nagulat si Elder Crowley, 100 sundalong tanso ang sabay-sabay na lumabas. Kahit nasa antas 1 pa lang ito, parang lumalaban na tayo sa boss na antas 5, mas mataas pa sa kahirapang silver. Galit na binalaan ng matanda si Pluto, hoy bata, sinusubukan mo bang ipahiya ako? Biglang nagbago ang hangin at nagdilim ang mukha ng matanda, alam ng lahat na nagsisimula na ang totoong pagsubok, at hindi na ito laro lamang. Nag-alalang tanong ng kasamahan ni Elder Crowley, Elder Crowley, ayos lang po ba kayo? Naubos ba ng sobra ang inyong MP dahil sa mga ipinatawag ng mga estudyante? Ngunit mayabang na sumagot ang matanda, kayang-kaya kong magpatawag ng 10,000 sundalong tanso na antas 1 nang hindi man lang pinapawisan. Kaya bakit nyo nasabing masama ang sitwasyon? Hindi siya makapaghintay na itanong, sino ang nangunguna sa iskor? Sa wakas ay inamin na ng matanda ang kanyang pagkakamali, nadala lang ako ng galit. Ngayon ay sobra na ang dami ng ipinatawag kong kalaban sa loob ng silid niya. Baka malagay sa matinding panganib ang bata. Sa loob ng silid, hindi makapaniwala at puno ng inis na tanong ni Pluto, Elder Crowley, ano ba ang ginawa ko sa inyo para parusahan ako ng ganito? Akala sana niyang mapapanood na lang ang laban ng kanyang mga sundalo, ngunit napagtanto niyang kailangan na niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na sandata.
Akala ko mapapanood ko na lang silang maglaban, pero mukhang kailangan ko nang ilabas ang matinding lakas. Itinaas niya ang kamay at binigkas ang mahika, kasanayan, buto ng pulburon. Gawing pulburang sundalo, sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kanyang mga kalansay. Ngayon ay may daladala na silang malalaking bar aisles na puno ng pampasabog, at nagliliyab na ang buong hukbo. Buong puwersang inutusan sila ni Pluto, pasabugan sila hanggang maging alikabok. Sabay-sabay na sumugod ang mga sunog na kalansay, at nagdulot ng matinding pagsabog sa buong silid. Sa labas, nagulat at nagmamadaling sigaw ng opisyal, si Pluto ang nangunguna sa iskor. Elder Crowley, pakialis na po agad ang mga sundalong tanso sa loob ng kanyang silid. Kalmadong sinabi ni Elder Crowley, batay sa kanyang ipinakitang lakas, hindi dapat maging problema ang pagharap sa daan-daang sundalo sa maikling oras. Ngunit ang pagkaantala ay mapanganib, hindi natin pwedeng ipagsapalaran na mawala ang ganitong uri ng talento. Biglang sumigaw ang babaeng tagamasid, Hamintay. Galit na sumagot ang kasamahan, anong hihintayin pa? Sa loob ng 1 minuto, puputulan na nila ang katawan ni Pluto. Ngunit bago pa man sila makagalaw, biglang nagbago ang iskor sa screen. Mula sa 201, biglang umakyat sa 275, at sa huli ay umabot na sa 350 puntos. Hindi makapaniwala ang lahat, tao ba talagang si Pluto ang nasa loob? Kung ang isang bagong gising na estudyante ay may ganitong antas ng talento at lakas, sa tamang pagsasanay, siya ang magliligtas sa ating bansa sa hinaharap. Kahit na ganoon, nag-alala pa rin sila, baka nagpipilit lang siya na tumayo. Elder Crowley, bawiin na po ninyo ang mga ipinatawag na sundalo. Kapag may nangyaring masama sa kanya, matigas na tumugon si Elder Crowley, gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng batang ito. Huwag kayong mag-alala, kapag bumagal na ang pagtaas ng kanyang iskor, agad ko silang ibabawi. Sa loob ng silid, sunod-sunod na umalangaw ang malalakas na pagsabog. Boom! 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 Mula sa 800, mabilis na umakyat ang iskor ni Pluto hanggang umabot sa 900 puntos. Pagkalipas ng usok, nakita pa rin ni Pluto ang ilang natitirang kalaban, may mga nakaligtas pa rin. Hindi siya nag-atubili at agad na nag-utos, Oxane silang lahat. Sabay sumugod ang kanyang mga sundalong kalansay at tinapos ang laban. Pagkatapos ng lahat, napatingin si Pluto sa buong paligid, wasak na wasak ang sahig at pader, parang naging larangan ng digmaan ang dating tahimik na silid. Sobra na ba ang ginawa ko? Mukhang digmaan ang naging anyo ng lugar na ito. Sa sandaling iyon, lumabas na ang huling iskor, Pluto, 1,000 puntos. Sa labas, nagulat ang lahat nang biglang tumigil ang ingay at gulo, tumigil na. Mapait na ngumiti si Elder Crowley at inamin, tinapos niya ang bawat isa sa mga sundalong tanso na ipinatawag ko. Talagang nagawa niya. Hindi makapaniwala ang iba. Totoo nga, nagawa niya talaga. Hindi pa rin makapaniwala ang dalawang tagamasid sa nagawa ni Pluto. Agad na tanong ng lalaki, Elder Crowley, ano po ang tingin niyo sa kanya? Ipapatawag ko na po ba siya agad sa inyo pagkatapos nito? Ngunit matigas at mabilis na sumagot ang matanda, hindi. Lalong nagulat ang dalawa, ngunit biglang nagbago ang tono at ekspresyon ni Elder Crowley, may matinding paghanga at paggalang sa kanyang mga mata. Ako ang lalapit sa kanya, ng personal. Kunin kulang saglit ang inyong mga atensyon para sa susunod nating i-recap, ito'y patungkol sa isang alamat na minsang nagpayanig sa buong Worm, isang pangalang kinatakutan maging ng pinakamalalakas na sekta, at isang makalangit na demonyong inakala ng lahat na tuluyan ng naglaho. Ngunit paano kung ang katapusan ay simula lamang ng kanyang pagbabalik? Ano ang mangyayari kapag ang isang nilalang na dating nasa tuktok ng kapangyarihan ay muling nagising upang harapin ang isang mundong nagbago habang siya ay wala? Handa na ba kayong masaksihan ang kanyang pagbangon, ang kanyang paghihiganti, at ang pagbabalik ng isang alamat? Kung mahilig kayo sa aksyon, matinding laban, at kwentong puno ng paghihiganti at paglakas, siguradong hindi ninyo gustong palampasin ang recap na ito. Kaya ihanda ang inyong sarili, dahil sa susunod nating video ay ating susubaybayan ang pagbabalik ng makalangit na demonyo. Abangan ninyo ito, at magkita-kita tayo sa susunod na recap. Paki-like and subscribe mga idolo.